So nagsimula yung palabas dito sa chocolate factory ni Willy Wonka. And sa umpisa pa lang makikita mo ito yung pinakamalaking factory dito. Pero matagal nang wala nakakapasok dyan. Makikita nyo lang meron dito mga truck na nagdi-deliver ng tsokolate. Tapos ngayon pinakilala dito si Charlie. Isa lamang siyang mahirap na bata tapos nakatira siya dito sa bahay na tabingi. Like sila lang yung may kaisa-isang bahay na ganyan dyan sa lugar nila. Yung bahay nila parang mahuhulog na kaso tinamad lang eh. Oy pero wag ka, kumpleto yung pamilya niyan. Nanay, tsaka tatay, tsaka mga lolo, mga lola. Kaso yung problema, yung tatay nito napalitan ng AI, I mean yung robot, pero parang ganoon na rin yun ngayon eh. Tapos yung lolo niya naman nagtatrabaho dati sa chocolate factory. Ang lupit ka mo nung inimbento dito ni Willy Wonka, yung ice cream na hindi natutunaw agad, bubble gum na hindi nawawala yung lasa, tsaka chewing gum na malaki yung lobo. Doon pa lang sa ice cream pwede niya na masolve yung global warming eh. Tsaka magamit kayo, putang init ngayon dito sa Pinas. Pero nawalan din ng trabaho yung lolo niya. Kasi di ba nga angas nung invention ni Willy Wonka. Maraming gustong gumaya kaya yung mga trabahante doon sila rin yung mga spy na nagtayo rin ng sarili nilang business. Kaya nung nalaman ni Wonka, nag-announce siya, at dahil may nag-leak ng recipe ko, hindi na kayo pwede magtrabaho dito. Tsaka pakisarado na lang yung pinto. Pero dumating na yung araw na nag-decide ulit si Wonka na buksan ulit yung factory niya. In-announce niya din na may 5 golden ticket na nakatago sa mga Wonka bars sa iba't ibang parte ng mundo. At kung sino man yung 5 bata na makakahanap nito, makakabisita sa loob ng factory tapos may secret na premyo. Medyo nakakapagtaka na agad yun kasi yung target niya mga bata. Oh, sinabi niya dapat may magulang. Paano pag di bata yung nakukuha? Pero sige, baka baliw lang ako. Kumalat yung balita sa buong mundo kaya lahat ng tao nagkagulo sa chocolate. Kahit kambing ni bro, binenta niya para lang sa 3 chocolate. Ang inalugi. So introduce ko muna yung mga nanalo. Ito galing Germany, si Augustus. Sa sobrang takaw niya sa chocolate, parang imposible lang hindi siya manalo. Tapos ito si Beruka, isang spoiled rich kid na galing sa UK. Nakukuha niya lahat ng gusto niya dahil sa tatay niya. Which is kasama na rin tong golden ticket. Daddy, gusto ko ng golden ticket. Kasi literal ang dami nilang trabahante. Tapos lahat yun pinagbukas ng chocolate bar para lang makuha yung golden ticket. Ganun ka spoiled tong bata na to. Tapos nung binigyan siya ng golden ticket, hindi pa siya nakontento. Daddy, bigyan mo ko ng pony. Napapanood lahat yun ni Charlie habang nasa bahay nila. Kaya bilang birthday gift, binilhan siya ng mga magulang niya ng isang Wonka bar. Excited niyang binuksan yung chocolate sa harap ng buong pamilya. Only to find out na wala siyang nakuha na golden ticket. Pero imbis na lamunin niya mag-isa dahil sobrang bihira lang sila magkaroon ng ganong pagkain, hinati-hati niya pa yung chocolate para matikman at ma-enjoy ng buong pamilya niya. Talaga sobrang bait ng batang to. Kaya siya naging good doctor. Si Violet naman yung pangatlong nanalo at makikita mo agad na sobrang competitive niya sa buhay. Pagpasok pa lang ng scene niya, puro trophy na agad makikita mo sa background. Tapos may trophy pa siya dahil lang sa chewing gum competition. Oo, competition sa pagnguya ng bubble gum. Meron palang paligsahan doon. At ito pa yung malala. Yung inunguya niyang gum, 3 months na daw sa bibig niya, which is dugyot. Kung ako yan, wala na akong pang. Tapos yung pang-4 si Mike TV, naglalaro siya ng video games dun sa TV. Nanalo siya ng golden ticket sa chocolate factory tapos hindi siya mahilig sa chocolate. So ngayon 4 na yung nanalo, 1 na lang yung kulang. Kaya si Lolo bumunot ng barya para itry ulit ni Charlie na manalo ng golden ticket. Nakatulog na si Lolo sa pag-aantay. Lolo, I'm back! Buksan na natin yung chocolate. 1, 2, 3, go! Wala pa rin golden ticket. Kaya pumunta si Charlie sa harap ng factory, inaamoy yung chocolate or minamanifest na makapasok or naiinis na, di ko masabi. Pero maya-maya habang naglalakad, unexpectedly nakapulot siya ng pera. Dumiretso siya sa tindahan, bumili ng Wonka bar, tapos nanalo ng golden ticket. Nakita siya ng mga tao sa paligid. Bata, biling ko na lang yan 50. Ano ka barat? 500 yung offer ko dyan sa bata. So umuwi na siya para ipaalam sa pamilya niya. Nung nalaman ni Lolo, literal napasayaw siya sa saya. Nung binasa nila yung instruction sa ticket, sa susunod na araw na pala sila kailangan. Pero sabi ni Charlie na hindi sila pupunta. Kasi nung nalaman niya na maraming nag-o-offer para dun sa golden ticket, balak niya na lang ibenta kasi mas makakatulong yun sa pamilya nila eh. Pero sabi ni Lolo, sobrang daming pera sa mundo. Ginagawa yan everyday. Pero yung ticket na hawak mo, 5 lang yan sa buong mundo. Baliw lang ang magpapalit nito para sa pera.
Well, ako yung baliw na yun. Popost ko sa marketplace, golden ticket, 100 million. Bibili ako ng mansyon, mag-hire ako ng maraming editor para bawat araw, bawat oras meron akong upload. Kaya pumayag si Charlie na pumunta sa factory. So next day, lahat ng mga nanalo ng golden ticket nakadating na sa labas ng factory. Pwede na kayong pumasok sa loob. So winelcome sila ng mga puppet na kumakanta sa entrance. Nung bata ako, sobrang creepy nito sa akin kasi kamukha nila si Chucky. Tsaka yung Santo Niño dito sa likod ko. Yung iba sa kanila yung mukhang hindi nag-i-enjoy sa nakikita nila sa harap. Tapos bigla pang lumiyab yung mga manika. Impyerno yata yung pupuntahan, hindi factory. Katabi na pala nila si Wonka. Nagkatitigan sila. Sino ba to? Ano bang pinagsasabi nito? Si Lolo lang nakarecognize sa kanya. Mr. Wonka, nagtrabaho ako sa inyo dati. Isa ka ba sa mga nag-leak ng recipe ko? Hindi po. So pumasok na sila sa loob. Isa-isa yung mga bata na nagpapapansin sa kanya. Tapos hindi niya mabanggit yung word na magulang. Ang weird niya dito kasi para siya nagpa-flashback. Dad? Papa? So pumasok na sila sa loob ng chocolate factory. Binigyan sila ng tour ni Wonka. River na may mainit na tsokolate. Malaking tubo na humihigop sa tsokolate tapos mag-iikot sa buong factory. Gusto nyo ba yung mga damo ko? Tikman ninyo. Huwag nyong sindihan ha. Ibang damo yun. Pwede pong kainin yung damo? Oo naman. Lahat ng nakikita nyo dito pwedeng kainin. Kahit ako pwede nyong kainin. Pero ang tawag doon ay kanibalismo, my children. So pinayagan sila maglibot, in-explore nila yung iba't ibang produkto ni Wonka, tapos nakakita sila ng unanong trabahante. Kasi dati nung naghahanap siya ng mga exotic flavor dito sa gubat, nakahanap siya ng civilization ng mga short kings, mga umpalumpas. Tapos sakto sinasamba nila yung kakao, which is isa sa mga ingredients ng tsokolate. So nagkasundo sila, natitira tsaka magtatrabaho yung mga umpalumpas sa factory. Pero magpo-focus tayo dito kay Augustus. Itong bata na to, parang di pa nakakaranas ng self-control sa buong buhay niya. Binabanatan niya lahat ng nakikita niya. Tapos hindi ko alam kung sino yung nag-design ng lugar na to. Walang railing, walang mga harang, walang warning sign. Basically, industrial hazard to pero may pintura lang ng tsokolate. So nung nahulog si Augusto sa river, hinigop siya ng malaking tubo. Tapos ang weird pa dito, si Wonka hindi man lang siya nagre-react na parang normal na tao. Hinayaan niyang malunod, hindi man lang nagpanik. Parang normal na araw lang sa kanya to. Tapos eto pa yung malupit. Habang na-stuck yung bata sa tubo, lumabas yung mga umpalumpa. Tapos nagsimula silang kumanta. Meron tugtog, choreography, lahat na parang napaghandaan na nila to. Na para bang ni-rehearse na nila lahat yan kapag may batang malulunod. Nag-aalala na yung magulang pero mas nag-aalala siya sa quality ng tsokolate niya. Baka pumangit daw yung lasa kasi nilangoyan na ng matabang bata. Kaya parang masasabi ko, baliw tong may-ari ng factory kasi imbis na tulungan, pota kakantahan, tarantado. So in-escort na siya ng umpalumpa para puntahan yung anak niya. Kaya pupunta na yung grupo sa next room. Pero bago sila makapunta doon, kailangan nilang sumakay dito sa malaking dragon boat na probably gawa sa candy. Tapos mga umpa-lumpa yung nagda-drive. Pumasok sila sa loob ng kuweba, nag-drive sa mga malalaking alon hanggang sa makadating sila dito sa inventing room. Kung saan pinakita ni Wonka yung pinakamalupit niyang invention. Kita mo pa lang yung makina, sobrang laki, parang time machine. Nung binuksan ni Wonka pagkatapos nung lahat ng ingay tsaka usok na yun, isang maliit na chewing gum lang yung lumabas. Pero hindi lang to basta chewing gum kasi sabi ni Wonka bawat nguya mo para ka na rin kumakain ng buong meal. Kumpleto na, almusal, tanghalian tsaka hapunan sa isang pirasong gum na yan. Syempre si Violet yung unang naakit, personality nito umiikot sa pagnguya ng gum eh. Pero sinabi ni Wonka na hindi pa daw tapos yung invention na yun. Pero ang problema si Violet meron yatang sakit na tinatawag na hindi marunong makinig. Kaya yun, nginuya niya ng nginuya. At sarap! Nakakalasa ako ng pansit canton, yung chili mansi. Uy, may kaldereta. Ilocos empanada. Crispy pata. Tsaka ano to pagpa. Tapos maya unti-unti na nilang nakikita na nagiging blue na yung katawan ni Violet. Tumataas na yung timbang, pataba ng pataba, hanggang sa naging malaking bola na siya. Grabe mukhang malaking problema to kahit si Wonka hindi niya alam yung gagawin. Buti na lang, andyan yung mga umpalupa. Para kantahan na naman yung nabiktima nilang bata. Once again, naka-ready na naman yung mga choreography, pinagulong nila yung bata, tapos sinasabayan na lang sila ni Wonka, tapos may nag-escort na naman dito sa magulang na umpalumpa. Kaya punta na tayo sa next na kwarto, yung nut sorting room. Nakita nila yung daan-daang squirrel na nagtatrabaho buong araw para lang masort yung mga nuts. Ihiwalay yung mga pangit na nuts sa maayos. Di ko alam kung legal tong ginagawa niya pero at least hindi ito yung mga Chinese na bata na gumagawa ng mga damit nyo dun sa Shein. So nakita ni Biruka yung mga squirrel, gusto niya ng isa.
Mr. Wonka, magkano ang isang squirrel? Ay, hindi po yan for sale. So may bata na namang makulit. Sinubukan niyang kunin yung squirrel tapos bigla siyang dinumog hanggang sa itulak siya dun sa pinakagitnang butas. Tapos kailangan ko lang banggitin habang nangyayari yung lahat ng to, na-realize ko meron pala silang railing dito, buti na lang. Kaso ang problema, sinusubukan ni Wonka buksan para tulungan to si Veruca, pero ang dami niyang susi. Tapos nung hinulog na yung bata, doon niya lang nabuksan. Tapos nung bumaba yung tatay, tingnan mo yung tingin niya dito, parang mayroon siyang binabalak. Tapos nung pagbaba ng tatay, dumating na naman yung mga paboritong superhero ng bayan, yung mga umpa-lumpas. Pero grabe nung pinanood ko to ulit, sobrang nakikripian na ako. Yung energy ni Wonka dito, yung mga pinagtatapo ng mga umpa-lumpa, yung mga karne ng isda. Tapos yung scene na to, inaakit ng mga umpa-lumpa na lumapit yung tatay niya sa butas. Tapos tinulak nung nag-iisang squirrel, yung mga magulang nung umpisa, in-escort sila. Tapos dito, tinulak siya sa may butas. Pero alam nyo, hindi yan basta-basta butas. Incinerator daw kamo yan. Yung yung ganito itsura, yung pangsunog na mga basura. Yung tatay nung bata, tinulak sa butas. Tapos tinatawanan lang nung host. Susunugin na yung bisita nila. Tapos sasayawan lang. Pero sabi nung umpalumpa, sira daw yung incinerator. Okay, next room. Ginamit nila tong elevator. Pwede kang gumalaw dito ng pataas, pababa, kaliwa, kanan. Tapos paglalakbay nila, doon ko na-realize sobrang laki pala ng factory ni Wonka. Pota, tingnan nyo to. Meron siyang sobrang laking Mount Everest doon sa loob. Tapos kung ma-injured yung mga trabahante, meron silang ospital. Pambihirang chocolate factory to, may sariling bansa sa loob. Ang daming boto ng elevator. Pinapili niya si Mike TV, tapos pinili niya kwarto ng TV room. Ang galing kasi apelido niya TV. Okay. Pagdating sa room, pinagsuot sila ng protective glasses, pinakaunang safety equipment na sinuot nila sa palabas. Maya-maya may lumabas na napakalaking chocolate bar, tinutukan nila ng kung ano-anong ray, tapos bigla na lang nawala. Pagtingin nila sa TV, nasa loob na yung tsokolate kasama ng mga gorilla. Yung nakakagulat dito, pwede nilang kunin ng direkta yung chocolate sa loob ng TV, pero mas maliit na. Sabi ni Wonka, marketing strategy niya daw yan para sa commercial niya. Ang tsokolate ni Wonka, ang pinakamasarap sa mundo. Ayaw mong maniwala? Dilaan mo yung TV. Habang namamangha sila sa imbensyon, si Mike naman may delikadong idea. Kasi kung kaya mag-teleport ng tsokolate sa TV, ano kaya mangyayari kapag tao? Tumakbo siya papunta doon sa teleportation device. Walang pumigil sa kanya hanggang sa maglaho siya. Nung tumingin sila sa TV, wala dun si Mike. Siguro nasa ibang channel lang daw siya, so nilipat nila. Tapos ayun, nakita nila siya. Tapos bawat lipat ng channel, napupunta rin si Mike sa iba't ibang palabas. Tapos yung mga umpa-lumpa dito, kinakantahan na naman siya. Ibig sabihin, may bata na namang nanganganib. Kaso ang panganib, yung mga umpa-lumpa mismo, sinusubukan siyang sakan sa bawat channel. Nakakuha ng chance yung tatay niya na kunin siya, kaso sobrang liit. So once again, may nabiktima na namang bata. In-escort na naman ng umpa-lumpa yung magulang para tulungan sila sa problema. Pupunta na sana sila sa next room, pero nakita ni Wonka. Tapos natuwa siya na si Charlie na lang yung natitira. Ibig sabihin siya na yung nanalo. All this time, matibay pala tong ginagawa niya dito kahit halos lahat ng mga bata muntik niya nang mapatay. Pati magulang pala. Pumasok sila sa elevator, tapos pinindot yung up and out. Literal, lumabas talaga sila sa factory galing doon sa chimney. Kasi yung elevator ni Wonka may built-in na rocket. Tapos pinakita yung mga bisita niya na palabas sa factory. Grabe, kawawa tong mga to. Si Augustus naligo sa chocolate, tapos sabi daw yung ibang parte ng katawan niya naging chocolate kaya kinakain niya yung kamay niya dito. Augustus, please, wag mo kainin yung kamay mo. Pero ang sarap ko po kasi. Same. Pero di ko sure kung totoo yun. Ang takaw nito baka ubos niya sarili niya. Si Violet naman mas flexible na, kaso yung kulay ng katawan niya hindi na bumalik sa dati. Tapos yung mayaman na may spoiled na anak, wala, mabaho lang. At least di sila nasunog. Tapos etong sa dulo, di ko to ma-explain eh. Yung anak niya parang inipit ng plancha, naging Slenderman. Ngayon pumunta sila sa bahay ni Charlie, tas lumanding sa mismong bahay kaya nasira yung bubong. Pinaalam niya sa pamilya na since si Charlie yung natitira, ang premyo daw ay yung mismong chocolate factory niya. Since tumanda na si Wonka, kailangan niya ng papalit sa kanya. Pero kailangan solo lang daw si Charlie, hindi pwede kasama yung pamilya niya. So, tinanggihan niya yung offer. Nawirdohan si Wonka sa idea nung pagpili ni Charlie sa pamilya kasi buong buhay niya, siya lang yung namuhay mag-isa. Which brings us sa flashback niya.
Kasi yung childhood ni Wonka, anak siya ng dentista, nakakuha siya ng candy sa pag trick or treat. Nalaman nung tatay niya, sinabihan siyang masama kumain kasi nakakasira daw ng ngipin yung mga candy. Kaya sinunog. Pero nung umaga, nakita ni Wonka may naligtas pang chocolate. Nung kinain niya, doon na nagbago yung buhay niya. Palagi na siyang bumibili ng mga matatamis. Sinabihan niya tatay niya na magbibusiness siya ng mga tsokolate. Di nagustuhan yung idea niya. Lalayas na lang ako. Sige. Pero pagbalik mo, di mo na ako makikita ulit. So nag-travel siya around the world or naglakad lang siya sa mga flag na nakadisplay sa museum, di rin ako sigurado. Pero pagbalik niya, tangina buong bahay yung nawala. Wala ka ng tatay, wala ka pang titiran. So nung bumalik si Wonka sa labas, sakto si Charlie din naglilinis ng sapatos niya. Inaya siya na puntahan yung tatay niya. So nakita na nila yung bahay na nahiwalay. Paano kaya yan nilipat dyan? Gumamit sila ng balon sa app? Nakita nila si daddy, nagpa-check siya ng ngipin, tapos na-recognize niya yung sarili niyang anak dahil lang sa pagtingin ng ngipin. Nakita din ni Charlie na mukhang proud yung tatay ni Wonka kasi ang dami niyang inipo na balita tungkol sa success ng anak niya all these years. Kaya nagyakapan yung dalawang magtatay. Ang sweet ng moment na to, tsaka medyo stupid kasi pag uwi mo ba naman sa inyo wala ka ng bahay. Last scene ng palabas, sumama si Wonka sa family dinner sa bahay ni Charlie. Iho, amoy peanut ka. Ang hilig ko pa naman sa peanut. Oh, thank you. Kayo po amoy matanda, tsaka sabon. I like it. Ending, may pamilya na si Wonka, binigay niya din yung factory niya kay Charlie, tapos yung bahay din nila pinasok din sa loob. Hindi ko maintindihan yung mga bahay dito na lumilipat. Salamat sa panonood. Kung gusto niyo na shoutout, mag-send kayo ng video or pic na naguhugas ng pinggan tulad nitong mga to. Kumukunti na yung masisipag. Maghugas kayo ng pinggan pagtapos manood. Kasi alam ko halos lahat sa inyo kumakain habang nanonood. Abangan nyo yung upload ko sa susunod na linggo. Miko Shako out.